Ito ay, paano ako nakasakay sa swings? Ang hirap. Parang hindi na makahinga. Inang, hindi mo dapat isipin na dahil sa pag-akyat sa kama ng dragon sa gabi ay dapat kang itakwil. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pag-akyat sa kama ng dragon sa gabi. Ginoo. Paano na kung mamatay kayo, General? Dito ay. Nasa opisina ako. Ginoo Jiao. Kagabi, nakainom ako hanggang sa sumabog ang tiyan. Kaya namin naitaguyod ang pakikipagtulungan kay Lin. Isang bagong empleyadong estudyante sa kolehiyo siya. Bakit ka nang aagaw ng posisyon ko bilang direktor? Dahil lang sa. Siya ay tao ko. Mga hayop na mag-asawa. Akin ang ID na to. Ginoo Jiao, tulungan niyo ako. Ikaw, baliw na babae. Ganito ang mundo para sa mga kabayo at baka. Ang hindi patas nito. Ako'y ganito. Nakaayos na parang inabando ng reyna na pumunta sa kama ng gabi. Ikaw ay pinagbawalan lumabas. Huwag kang lalabas ng palasyo. Tao ng utos. Tao ng utos. Nandyan ka ba? Tongzi, makinig at sumagot. Napakabuti. Talagang may golden finger ang paglalakbay sa ibang mundo. Maaari na akong humiga at manalo. Ito ay. Ha ha ha. Ginoong Lin, masaya ang pakikipagtulungan. Kapag naglakbay, bibigyan ka ng isang pakete ng mga freebies mula sa hotpot restaurant. Nagbibiro ka ba? Inang Reyna, ang pagkain dito sa malamig na palasyo ay sobrang pangit. Paano na ang mga susunod na araw? Ang malamig na palasyo ay may sariling gusali. May pagkain pa rin. Ayos naman. Ginoo, hindi ka ba sobra sa stress? Nasira ang ulo mo kaya? Walang problema, queer. Walang KPI, walang utang sa bahay, walang pilit na kasal, hindi kailangang makipag-ugnayan sa kliyente, at hindi kailangang magpakitang gila sa boss. Sobrang magandang araw talaga. Hindi maganda. Nagsasalita na ng kalokohan ang Reyna. Ipinaglalaban ko ang buhay ko. Kailangan kong tawagin ng manggagamot. Sewer. Ano ang aking regular na gawain araw-araw? Oh, mabuhay. Kailangan kong humingi ng tulong sa doktor para mabuhay ng maayos ang Reyna. Maglagay ng kawali sa pintuan. Darating na ang maganda nating buhay. Reyna, napakagaling ng iyong luto. Mas masarap pa ito kaysa sa karne. Kung masarap, kumain ka ng marami. Hindi pwedeng araw-araw na vegetarian. Saan tayo kukuha ng karne? Suwan. Ang tapang mo. Suwan. Ang laki ng loob mo. Hindi nakakapagtaka kung bakit siya umaakyat sa kama. Ang mukha na ito ay talagang obra maestra ni Nuwa. Mahal na emperador, tingnan ninyo, sa malamig na palasyo, wala tayong makitang karne. Mas mabuti pang mamatay sa gutom, kaysa hindi mabusog sa paglalakbay. Anong amoy ito? Bakit ang bango? Wala pang ganitong amoy sa mga handaan sa palasyo. Bakit ang sarap ng nilutong gulay na ito? Emperador, kung idagdag dito ang karne ng tupa, baka, at ang lambat, doon talaga ang tunay na sarap. Kaya't kumain tayo habang nag-uusap. Magpakatapang ka. Ako ang unang nakakita niyan. At nakita ko na ikaw yon. Ako ang nagluto niya na lambat. Parang nagbago ang babaeng ito. Hari, ako'y humahanga lamang sa hari. Kaya't hindi ko mapigilan ang aking damdamin. Umalis ka. Ngayon, sa kanyang paningin, mas mababa pa ako sa isang piraso ng karne. Ang hari ay sadyang hindi mapakali sa emosyon. Bakit siya mangaagaw ng pagkain sa kanya? Kulang pa ang 10 ulo para putulin. Ano ang gustong kainin ng emperador? Nandito ang iyong alalay para maglingkod. Narinig na ba ng emperador ang kasabihang ito? Kailangan mong kumilos. Sapat ang lahat. Ako na ang gagawa. Seer. Dinala po ng tagapangasiwa ng intendensya na si Liu. Nakatira sa malamig na palasyo. Isa rin siyang consort. Ang mga alipin ay naglakas loob na pahirapan ng kanilang Panginoon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Seer, mahal na ginang. Alipin, humingi ng tawad. Ay patong sa kulungan at ipalo sa 50 ang mga palo, palabas ng palasyo. Panginoon, patawarin ninyo ako. Sa 50 palo, kahit hindi mamatay, tiyak na may sira na. Mas mabuting lumayo na lang sa tirang tyrant na ito. Reyna. Nangyari na naman. Lalong walang disiplina na ngayon. Ang Reyna ay ang pangunahing pinuno ng harem. Anong bagay ang nagdulot sa iyo ng ganitong pagkabahala? Ang emperador ay kumakain ng hotpot kasama si Suwan sa malamig na palasyo. Ano? Ang emperador ay hindi kailanman lumalapit sa mga concubine. Bakit siya kakain ng hotpot kasama si Suwan? Narinig ko rin. Dahil sa isang salita ni Suwan, pinarusahan ng emperador ang punong tagapamahala ng loob ng palasyo ng 50 palo. Pinalayas siya sa palasyo. Itong si Suwan, noong nakaraang pagkakataon, umakyat sa higaan ng emperador. Sobrang galit ng emperador sa kanya. Paano mangyayari yon? Gusto kong makita.
Kung ano ang pinainom niya sa emperador. Mas pipiliin mo pang mamatay kaysa walang karne. Mahalaga ba talaga ang kumain ng karne? Sa tingin ko, ang tao ay nabubuhay para makakain ng mga bagay na gusto nila kapag sila'y nagugutom. Mababaw. Ano sa tingin ng emperador, bakit nabubuhay ang tao? Mula nang umupo ako sa trono. Hindi na ako pag-aari ng sarili ko. Nabubuhay ako para maging isang mabuting emperador. Akala ko ang emperador ang pinakamasaya. Ang bango. Anong amoy ito? Mahal na Reyna. Baka ito na ang nakaliligaw na sabaw. Baka hindi masaya ang maging emperador. Pero kahit papaano, masaya ako na makakain ng beef tripe. Ang amoy ng hotpot ay kakaiba, hindi tiyak ang pinagmulan. Ito ay para sa pagsubok ng lason. Paano ka makakapasok ng basta-basta? Nahuli ang Reyna. Kalahating palayok na ang nak-in ng emperador. Suwan. Nagtangka kang akitin ng emperador sa kanyang higaan sa gabi. Ngayon ay gusto mo na namang lagyan ng lason ng emperador sa pagkain. Narito na. Sa wakas ay dumating na ang sinasabing labanan sa palasyo. Emperador. Inuusig po ako, mahal na emperador. Ano na namang kalokohan ito? Ang Reyna ay ang pinakamataas sa harem. Araw-araw na mga espesyal na pagkain. Saan ko ito mararanasan? Sa malamig na palasyo, tanging repolyo at tofu ang tanging ikinabubuhay. Ito, kakatikim ko lang ng karne. At ang Reyna ay naisa kong parusahan sa pagkakasalang paglalagay ng lason. Mahirap maging tao, lalo na ang maging babae sa harem. Bakit sa malamig na palasyo ng Reyna ay walang kahit anong karne? Emperador, gastos para El Palacio Fryo. Ako po ay ipinagkakatiwala sa Bureau of Internal Affairs. Walang pagmamalabis na sinasabi. Sinasabi ba na ang Bureau of Internal Affairs ay nagmamay-ari ng lahat at nagsasamantala? Ganito nga po. Kaya hindi ka ba mahigpit sa pamamahala ng palasyo? Ano ang karapat-dapat na parusa? Ipinapangako ko na mula ngayon walang limitasyon sa pagkain sa malamig na palasyo, mga sariwang gulay at prutas. Kapatid na si Sufei, katatakutan ko lang na nag-alala ng sobra sa kalusugan ng hari. Huwag kang magalit. Reyna. Sabi niya ay walang limitasyon sa supply, pero totoo, natural. Kulang ang buwan ng dalaw ng nakababatang kapatid. Mula sa akin, personal, basta't makakain at makainom ng maayos ang nakababatang kapatid. Maasahan ko na yon, maasahan ko na. Mahal na emperador. Ang Reyna Madre ay ayaw kumain. Maraming araw na hindi nakakain ng mga butil. Nag-uling siya. Ano? Kumusta ang kalagayan ng Doktor General at ang Reyna Madre? Ha? Hari, ang Reyna Madre ay ayaw kumain. Maraming araw na walang nak-ain. Natatakot ako. Inang Reyna. Sarap. Pumasok na ba? Sino ka? Matapang ka. Buti na lang may natirang kaunting mangkok. Ito ay gamot na makakapagligtas sa Imperatress. Pakawalan mo na ang aking mahal na babae. Si Suwan, ikaw pala. Reyna, eksakto kang dumating. Yung pinggan ng pagkain sa kamay ko ay makakatulong sa pag-alis ng pagkawala ng gana ni Imperatress. Suwan. Hindi ito lugar para sa isang inabandonang Reyna sa malamig na palasyo na magulo. Umalis ka na agad. Sinasabi ko ang totoo. Isang uri ng kalokohan. Hilahin siya. Sandali lang. Yung amoy sa labas kanina ay sa nilutong pagkain mo. Tama iyon. Nagbigay ako sa iyo ng utos na huwag lumabas. Baliwala mo na lang. Gusto ng emperador na parusahan ako. Hintayin mo nang gumaling ang Reyna. Isang mangkok ng pagkain, hindi pwedeng maging lunas. Paano mangyayari yun? Tama ang sinabi ng punong manggagamot, ang kalusugan ng Reyna, hindi ito laruan. Suwan. Talagang may tiwala ka. Wala. Ikaw. Pero may mas magandang paraan pa ba ang emperador? Tama ang lasa. Bilisan, tulungan mo akong bumangon. Reyna Dowager. Hayaan kitang pakainin ka. Totoo bang kumain ng Reyna Dowager? Reyna Dowager, anong nangyari sa'yo? Inang. Suwan, sa pagkakataong ito, patay ka na talaga. Sobrang sarap. May ganitong kasarap na pagkain sa mundo. Ginoo. Sa wakas kumain ka na. Paano mangyayari yun? Hindi ka palaging swerte. Yaman na. Inang Reyna, talagang hindi na natin kailangang maghirap pa. Pero hindi pwedeng umasa na lang sa walang ginagawa. Kailangan mag-invest para kumita. May pera. Pero kailangan ding may buhay para gastusin. Ginoo. May mga mambabaril. Anong gagawin natin? Magkano ang ibinayad ng Imperatress para kunin kayo? Paano mo nalaman? Dahil may utak ako. Mas mabilis mamatay kapag walang utak. Kapatid,
Kumusta ka? Kakatapos lang akong mapansin ng paring huling tapos biglang namatay sa palasyo. Tiiyak na hahanapin ng hari. Hindi naman kayo talagang tanga para isipin na ang Reyna ay mag-iiwan ng buhay, di ba? Kuya. Parang may punto siya. Sasampalin ng ginto. Ang babaeng ito ay baliw. Naniniwala ka. Dumating na ang emperador, tumakbo na. Gusto mong mabuhay. Kaya't makinig ka ng mabuti. Gusto mo bang patayin ng bulaklak? At ikaw rin. Mahal na emperador. Itong malaking pakete ay kayamanan na ibinigay sa akin. Ang ganda ng isip mo. Kailan nagkaroon ng tao sa malamig na palasyo na ito, mahal na Reyna? Tingnan mo, ang malamig na palasyo ko ay marumi at sira, kaya't nagpadala sila ng 2 tao para ayusin ito. Kailan naging ganito kaganda ang inyong samahan? Ang pagkakaibigan ng mga babae, hindi mo nauunawaan. Ano ito? Ako. Ang aking mga gamit, anak ko. Bilang isang hari ng isang bansa, paano ako walang tagapagmana? Inay. May alam ako sa tama. Ang tama ko ay hindi lalakad sa pinto ng harem. Inang. Kailangan pang ayusin ng anak ang mga usaping pambansa. Uuna na ako. Walang tagapagmana ang Daksha. Nagsisisi ako sa yumaong emperador. Ayaw ko nang mabuhay. Huwag, mahal na Ginoo. Inang. Pinanggako ko na. Kay Sufei noong araw. Sa tingin ko, siya ay isang mapalad na tao. Ang malamig na palasyo ay isang magandang lugar. Siya na iyon. Simula ngayong gabi. Dito na ako titira. Siya ang titira dito. Hindi na naman ako magiging parang kabayo o baka. Huwag na. Huwag. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Suwan, ilang mga reyna at prinsesa ang araw-araw na umaasang pupunta ako, at ikaw ay naglakas loob tumanggi sa akin. Naiisip ng emperador na mali. Napakabuhong ng malamig na palasyo, tanging hangin mula sa hilagang kanluran. Nababahala ako na baka kayo'y maapi. Kayo ay nakatira. Ako'y nakadarama na ako'y nakatira rin. Ako'y natural na nakatira. Emperador. Sa totoo lang, nag-aalala ako na hindi ko makokontrol ang sarili ko. Anong balak mong gawin? Hindi ko sinabi na magkasama tayo sa isang kwarto. Sa ganitong kalayo mong karunungan, nakikipag-away pa sa ina mo. Mas masaya pa ang magpapatawa sa pusa. Ang malamig na palasyo na ito ay hindi para sa mga walang ginagawa. Kapag pumasok ka, trabaho ang dapat mong gawin. Ginoo. Naglakas loob kang utusan ng emperador na magtrabaho. Wala ka ng takot sa buhay mo. Siya ang kumakain at naninirahan sa akin. Ano bang masama sa paggawa ng kaunti? Inang Reyna. Ang emperador ay napakahalagang tao. Kung gagawin, gagawin. Sabi ng Inang Reyna, itanim ang sili sa lupang ito. Itanim ang pampalasa sa lupang iyon. Sige. Kain na. Ha 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 ha. Ang mga ibinigay ng Reyna. Tinatanggap ito ng inyong lingkod. Suwan. Nasaan ang tao? Tiyak na hindi makakaranas ng hirap sa malamig na silid. Babalik na sa mataas na kama at malambot na unan. May plano na ako para sa kayamanan. Nakuha na. Hindi ko akalain na umabot na ang pamilya Lin sa yaman na kayang makipagsabayan sa isang bansa. May magnanakaw. Tao. Talagang masigla ang lungsod sa gabi. Dito ay puno ng oportunidad. Magandang ate. Bumili ka ng isang kawayan na basket. Maliit na kapatid, ang late na. Bakit hindi ka pa umuuwi? May sakit ang lola. Kung makabenta ako ng ilang higit pang mga basket ng kawayan, makukuha ko na ang pondo para sa gamot. Bumilis ka, umalis ka dyan.
Nandyan ang magnanakaw, habulin. Badong. May sugat ka ba, maliit na kapatid? Wala akong anuman. Ang basket ko. Bakit siya? Huminto ka. Huminto ka. Sinira mo ang pwesto ng batang babae. Gusto mo lang umalis ng walang anuman. Huliin mo siya. Bitawan mo. Ang pamilyar ng boses na ito. Habulin. Huwag siyang palampasin. Bata, sapat na ito para makabili ng gamot para sa lola. Sasama kita pa uwi. Salamat ate. Isang babae. Malakas na parang baka. Sa kabutihang palad, may mask ako. Dapat hindi niya ako nakilala. Sobrang kamukha ng boses niya ang hari. Hari. Nandito po ba kayo? Gabi na ganun. Anong ginagawa niya dito? Hari. Parang modelo ang katawan mo. Ang ganda. Hindi pa rin nagbabago ang ugali. Hindi ka pa rin aalis. Hindi ako alintana. Dalhin mo ang damit ko dito. Magmatigas ka. Ikaw na babaeng mapusok. Nalaman na natin. Totoo ngang nandito si Sophie na may kalaguyo. Sigurado at walang duda. Ginoo, sa pagkakataong ito, tiyak na mapapabagsak natin si Sophie. Suwan. Ikaw pa ngang naghanap ng kalaguyo sa loob ng palasyo. Anong parusa ang nararapat? Baka lalaki. Mahal na emperador. Mahal na emperador, sinabihan ka niya. Aking kaharian, hindi ko alam. Ito ay mahal na emperador. Ngayon alam ko na. Gusto mo bang sumama, inang prinsesa? Suwan. Aalis na po ako. Yay! Kumain ka. HMM. Salamat, inang Emperatress. Parang masyado namang paborito ng ina. Kayo ay nagkasama na kagabi. Baka nagdadalang tao na si Consort So. Ha? Bata. Kumain ka ng dahan-dahan. Bakit nakatayo ka lang dyan, magbigay ka ng kaakay Sophie ng mahinahon? Wala siyang magiging anak. HMM, sang-ayon din ako. May puwang pa ang teknolohiya ng emperador para sa pagpapabuti. Suwan, ikaw. Ha ha ha. Matagal na hindi nakitang masaya si Haring Ina gaya nito. Ang itsura ng reyna, hindi magpapahuli sa ganda ang mga binatang matipuno. Muling lumabas para maglibang. Ang pinakamadaling kitain sa mundo ay pera ng babae. Wow! Lahat sila magaganda. Suwan, lumakas ang loob mo. Haaya kang magpanggap na babae. Sino ang mangangahas na agawin ng tao ko? Ginoo, umalis ka na. Itong si Tigreng Ginoo ay isang malupit na tao sa kabisera. Walang magandang mangyayari kung magagalit ka sa kanya. Anong tiger ye? Hindi ko narinig ang berye. Buisit na bata. Ah, ang mga mata ko. Tao. Terena. Ikaw na naman. Ito na ang mga kung fu na eksena sa mga pelikulang martial arts. Ay naku, ang mga mata ko. Huminto ka. Naiwan ko na sila. Aalis na ako. Xiao Jingchen. Nahulog ako sa kabayo. Nahulog ako. Sa kabayo. Si ikaw nga pala. Matapang. Sobrang lakas ng loob na tawagin mo ng diretso ang pangalan ko. Paano mo nalaman?
Kakain lang namin ng hotpot kasama ang Empress Dowager kaninang tanghali, hindi ka pa rin nakakalayo sa amoy ng mantika ng baka. Swerte ka lang. Pinapaalalahanan kita. Huwag mong ipagsabi kahit isang salita tungkol dito. Bakit hindi ka na lang maging isang mabuting emperador? Bakit ka lumalabas sa gitna ng gabi para maging magnanakaw? Ako ay isang tulisan na nang-aagaw mula sa mayayaman at nagbibigay sa mga mahihirap. Tulisan. Isama mo ako. Anong magagawa ng isang babae bilang tulisan? Hindi mo ako isasama. Ngayon ay ibubulgar ko na ito sa'yo. Ikaw. Mahirap din maging batang mayaman. Malapit na magsikat ang araw. Kailangan ko na namang dumalo sa umagang pulong. Ang negosyo ng Pamilya Lin ay napakaganda. Kahit madaling araw ay may pila. Ito ang pinakamagandang tindahan ng pampaganda sa kabisera ayon sa mga sinasabi ng mga babae. May kailangan pa akong gawin. Umuwi ka na lang mag-isa. Suwan. Ang packaging na ito. Ito ang order na nakuha ko mula sa linong nakaraang buhay ko, Green Wild Fragrance. Paano nangyari ito? Ito ang bagong produkto ng tindahan, Green Wild Fragrance. Kung gusto mo, kailangan mong magpareserba ng maaga. Ginoong Lin. Nakapaglakbay din siya. Miss Su, matagal na tayong hindi nagkita. Talaga namang. SHH. Inuming ginto ng palasyo. 108 tasa. Ay nako, kababayan. Ito ang aking pribadong opisina. Sa sinaunang panahon, limitado ang mga kondisyon. Kaya't ito lang ang nakuha kong manual na kagamitan. Ito ang aking pang-araw-araw na elixir ng buhay habang nagtatrabaho sa mga baka at kabayo. Tikman mo ang aking galing. Ito ang tunay na pakiramdam ng pagiging buhay. Kung gusto mo. Mamaya, magdala ka ng kape pabalik. Oo, salamat, Ginoong Lin. Walang Ginoong Lin dito. Sa buhay na ito. Ako ang anak ng Lin. Lin yan. Napakaswerte ng tadhana, naging anak ng pinakamayamang tao sa kabisera. Samantalang ako ay isang inabandunang concubine. Paano ka nakapaglakbay sa ibang panahon? Noong araw na yon, pumunta ako sa iyong kumpanya para pumirma ng kontrata. Bakit hindi pa dumarating ang tao? Ha? Ikaw. Ikaw ay, nanapatay ko. Huwag mag-alala. Kung nandito ka na, tanggapin mo na lang. Mabuti na rin ang ibang paraan ng pamumuhay. Ang iyong kasalukuyang katayuan ay iniwang consort sa malamig na palasyo. Iniwang consort. Nasa palasyo pa siya. Kailangan ko pang pasalamatan yung gabing kumain tayo ng hotpot. Nakatakas lang ako, dahil sa isang pakete ng hotpot base. Wala siyang superpowers. Salamat sa regalo mo. Suwan. Handa ka nang bumalik, ah. Mahal na emperador, parang kumain ka ng pulbura sa gitna ng araw. Tara na. Uuwi na tayo. Bitawan mo ako. Nasaktan mo ako. Ayos ka, Suwan. Ang ganda ng iyong kasuotan. Nawawalan ako ng bait. Ang galing ng wild na lalaki. Tama ba? Ikaw ba ang wild na lalaki? Huwag kang masyadong maingay. Tanong ko sa'yo. Sino yung lalaki na naghatid sa'yo kanina? HMPH. Nakita mo na. Ang mga consort sa harem ay naglakas loob na makipag-ugnayan sa mga lalaki. Ang kanilang kasalanan ay dapat parusahan. Mahal na emperador. Siyang tunay na inusig ang inang reyna. Pumunta ako upang makipagnegosyo. Negosyo. Oo. Ang espesyal na supplier ng hotpot base ng Jufulo. Nakuha ko na. Inang, ang Jufulo ba ang pinakamalaking tavern sa kabisera? Isang buwan lang ang kita ay 100,000 liang. 100,000 liang. Iyan na ang buwan ng alokasyon natin sa malamig na palasyo sa loob ng ilang henerasyon. Sinabi ng emperador na hatiin natin ayon sa napagkasundoan, 3 sa 7. Wala kang kahit anong gagawin. Kada buwan ay kumikita ng 30,000. Huwag mong ilihis ang usapan. Ano bang nangyari sa lalaking yon? Siya, isa siyang mabuting kaibigan ko. Hindi ka naman. Nagseselos ka ba?
Wala akong interes sa'yo kahit na makasama kita. Nagseselos. Bakit mo pinipilit ang bagay na ito? Ito ay palasyo. Kahit na hindi kita gusto. Huwag mong kalimutan ang iyong katayuan. Kahit na walang pabor ang mga concubine sa harem. Mananatili silang nakabilanggo sa mga mataas na pader. Nais kong makipag-usap muli sa emperador tungkol sa isang kasunduan. Hindi ako pumapayag. Aling bahagi ng kasunduan ang hindi mo gusto, mahal na emperador? Maaari pa tayong makipag-usap. Suwan, ikaw, isang inabando ng consort mula sa malamig na palasyo, ay naglakas loob na makipag-usap sa akin tungkol sa paghihiwalay. Kaya pala, nawalan ka ng mukha. Nagawa na. Gusto na niyang umalis ng ganito. Hindi ako pumapayag. Inang. Mukhang hindi masaya ang emperador. Tirano, may paraan ako para mapapayag ka. Sobrang ingay ng mundong ito. Masaya ang pakikipagtulungan. Saan kaya makakahanap ng maraming mantika sa sinaunang panahon? Kailangan lang manatili ng isang oras, dapat magmadali. Hindi naman siguro ito isang biro ng mamimili. Sino bang bibili ng mantika lang? Handa na ba ang aking kargamento? Mantika, nandito na lahat, mantika. Magbayad. Bakit nandito si Suwan? Sino yung lalaki? Baka kaya niyang lumipat sa dalawang mundo. Maganda ang liwanag ng buwan ngayong gabi. May natirang kaunting barya. Matapos ang lahat, umuwi na at matulog. Huli na ngayong gabi, tingnan mo ito. Sino ang nangahas na saktan ako? Pati mga bulag pinapahirapan. Mga walang pusong tao. Parang, nasa gulo ako. Ay, Terra na. Mukhang nagkataon lang. Siya ay isang inabando ng concubine. Paano siya makakasama ng isang magnanakaw? Maliit na kuneho. Nahuli kita sa wakas. Umalis ka, baho ng pulubi. Binato mo ako ng bato. Gusto mo bang tumakas ng ganito? Ano ang balak mo? Magbayad. Naghahanap ka ng gulo. Dumating ang mga sugo ng Soining upang bumati. Magandang araw, mahal na emperador. Yun Yao. Ilang taon na tayong hindi nagkita. Tumatanda ka na bilang isang dalagang babae. Nagdala ako ng regalo para sa hari, ianggat mo na. Magmatigas ka. Paano mo maisusumite ang mga aso? Nakakahiya ito sa ating bansa. Ito ay ang aming espiritual na hayop mula sa Tianshan. Hindi ito basta-bastang maliit na aso. May aso sa malamig na palasyo, mas masaya ito. Siguradong magugustuhan ni Suwan. Ang espiritual na aso ng Tianshan ay simbolo ng swerte. Ang Reg Along ito ay labis kong nagustuhan. Ito ay mula sa akin. Para sa inyo. Mahal na emperador, sobrang cute ng tuta na ito. Pwede ko bang hawakan ito? Oo. Sobrang gusto ni Queer ito. Siguradong mas magugustuhan ito ni Suwan. Muwa-muwa. Mahal na emperador, napakabait mo sa akin, kaya hindi ka naaalis. Hihihi. Kunin mo, kunin mo, kunin mo na. Akala ko takot siya sa aso. Sobrang cute niya, sobrang cute nito. Hawakan mo. Alternasyon, huwag kang lumapit. Ha 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 ha. Xiao Jingchen, paparusahan kita, hindi ka pwedeng kumain ngayong gabi.
Ang daming pagkain. Kumain ka na. Umiiyak. Lahat ng ito ay para sa akin. Nakatira ka sa palasyo noong bata ka. Palagi kitang itinuturing na kapatid na babae. Pinakamabait sa akin ang reyna na kapatid. Anong nangyari sa kapatid? Mula nung pumasok si Sufei sa malamig na palasyo, parang nagbago ang emperador. Kadalasan, ang kapatid na hari ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga babae, kaya maaaring si Sophie ay isang tunay na kagandahan mula sa langit. HMPH, isa lamang siyang mapanlinlang na babae na nakipagsiping sa gabi. Ang kapal ng mukha niya, at hindi lang iyon. Para bang nawala sa sarili ang hari. Handang makasama siya sa malamig na palasyo. Ang kapatid na emperador ay nakikisama sa kanya sa lamig. Huwag malungkot, kapatid na reyna. Tiyak na tutulungan kita na makaganti. Ito ay. Pumasok muna tayo at pag-usapan ito. Bakit ka manggahas na hamarang sa prinsesa? Prinsesa. Mayroon bang limitasyon sa pagpasok? Anong access card? Ako ang prinsesa ng Soinin. Walang access card. Walang sino man ang pinapayagang pumasok. Ikaw, sasabihin ko sa kapatid kong emperador, mahigpit kayong parurusahan. Sa malamig na palasyo, ang aking reyna ang pinakamalaki. Kailangan ding magtrabaho ng emperador dito. Ano? Mahal na reyna, pakipasok ang prinsesa. Ikaw ang suwan. Si Wang Kai ay ikaw ang nagbigay, di ba? Kahit na ayaw ko. Salamat pa rin. Si Wang Kai. Kumain ka na. Ito ay isang espiritual na aso mula sa Tianshan. Tinawag mo pa itong Wang Kai. Anong amoy yan? Ang bango. Subukan mo ulit. Bakit ang sarap na ngayon? Talagang para tayong mga Diyos. May kailangan akong gawin sa labas ng palasyo, kagustuhan ng prinsesa. Lumabas ng palasyo, pupunta rin ako. Tamis na prutas. Bon, pandesal. Mainit na tinapay. Paalisin mo. Mas masigla ang kabisera ngayon kumpara sa nakaraan. Magaling ang kapatid na emperador sa pamamahala ng bansa, siya. Nakatira ka na ba sa kabisera? Nakatira ako doon ng 5 taon. Tama nga, bakit mo pinapahirapan ng nakatatandang reyna? Wala akong oras para dyan. Mas maganda siguro kung mas madami pa tayong may pasok ng mga order. Bakit lahat nakaupo sa pinto? Numero 136. Ako ito, sa wakas ay nauna na ako. Andito ka na pala. Boss Su. Pumasok na po kayo. Ang amo ay naghihintay na sa inyo sa ikalawang palapag na silid. Ang bango. Ito ang aming signature dish sa Jufulo, hot pot. Salamat sa secret recipe ni Boss Su. Itong ulam, ikaw ang nagluto. Boss Su, nandito ka na. Sobrang sarap nito. Kung masarap, kumain ka pa ng kaunti. Paano kung hindi ko na makain kapag umuwi na ako? Pwede ba akong mag-order ng doble pa? Ito. Boss Su. Pwede akong magdagdag ng bayad. Sige, tuloy natin. Nang banggitin ng emperador na kapatid, kalmado ang kanyang reaksyon. Pag nakakita ng pera, para bang nagbago na siya, gusto pa niyang kumain. Pero puno na talaga ang tiyan. Kung gusto mo pang kumain, pumunta ka na lang sa malamig na palasyo. Bakit parang sa tingin ko? Mukhang mabait itong si Sufei. Hindi madaling pakisamahan si Prinsesa Yunyao. Siguradong mapapamura ako kapag nakipag-away sa kanya. Ginoo, ngayon ay lumabas na si Prinsesa Yunyao at si Suwan ng palasyo. Parang binobola na naman nila ang prinsesa. Magbantay kayo sa kanila. Ang baso na ito ay talagang espesyal. Kumpara sa kanya, sobrang pangit ko talaga.
Ano ito? Haha. Subukan mong amuyin ulit. Ang bango. Gusto ba ng prinsesa? Ang gwapo niya. Ito. Hindi ko maaari tanggapin. Kaibigan ni Suwan ay kaibigan ko rin. Walang dapat ikahiya sa kanya. Sige. Salamat. Mainit na baw. Karne ng tupa. Inihaw na skewers. Ayos. Siya na naman. Ayos ka, Suwan. Kapag kasama ako, laging nagrereklamo at pagod. Pero kapag kasama siya, ang saya-saya. Ang ganda. Walang masama, di ba? Walang masama, di ba? Walang anuman, di ba? Wow! Isa na namang isda. Suwan, ilan na ang nakuha mo dyan? HMPH. Ang nahuli ko ay tiyak na hari ng isda. Parang masyado kang nagmamalaki. Tingnan mo. Maganda. Yun yaw. Anong nangyayari sa inyo? Napatakot nyo pa ang mga isda ko. Maliit na maganda. Mas nakakaakit ang itsura mong galit. Kayo po. Sino kayo? Hehehehe. Puti ang mukha. Ayaw mong mamatay. Ibigay mo na ang pera at umalis ka na, kung hindi. Ang mga mata ko. Sasaktan ka lang, naghahanap ka ng gulo. Bumaba ka na. Siya na naman. Ano bang relasyon nila ni Suwan? Bakit ka nandito? Hoy! Nabigla si Ginoong Lin. Buti na lang dumating ang matanda sa tamang oras. Mag-inuman tayo, mga kapatid. Masyadong magalang si Ginoong Lin. Dito na lang ako maghahatid. Tungkol sa mantikilya, pakiusap, tulungan mo ako, huwag kang mag-alala. Ang dami mong dinala sa akin. Ito, para sa'yo. Ako, uuwi na ako, Palem. Si Yun Yao ba ay kuneho, ang bilis tumakbo. Hulihin mo siya. Anong nangyayari? Inang Reyna. Nawawala si Prinsesa Yun Yao. Ano? Terra. Si Su Fei. Ano bang nangyari? Kahapon, sigurado akong pumasok ang prinsesa sa palasyo. Paano siya nawala? Nawala ang prinsesa pagkatapos ninyong maglibang. Nagpapanggap ka pang hindi mo alam. Nawawala ang prinsesa. Ngayon ay hindi pa alam kung buhay o patay. Kailangan ng bansa ninyo na magbigay ng paliwanag sa amin. Baka naman pabora ng hari ang kanyang sariling mga reyna. Ano ang gusto mong gawin kung hindi mahanap ang prinsesa sa loob ng 3 araw? Dadalahin ko ang ulo niya bilang tugon. Ito. Ayos na yan. Mahal na emperador, ang usaping ito ay may kinalaman sa ugnayan ng 2 bansa. Huwag kang magpapaawa. Sa loob ng 3 araw. Sasalubungin ko ang prinsesa. 3 araw. Kung hindi ko siya matagpuan. Talaga bang papatayin niya ako? Sabi niya, darating siya para kunin ang mantikilya. Bakit hindi pa siya dumadating? Ginoo. May sulat po kayo. Ano? Ano? Dito ay bilangguan. Paano ka nakapasok? Gutom ka na ba? Siguradong hindi masarap ang pagkain sa loob ng kulungan. Kaya mo ring makuha ang cake. Mabilis kang umalis. Mahuhuli ka kapag may nakakita. Kumain ka muna. Malapit na akong mamatay sa gutom. Kumain ka ng dahan-dahan, Binayaran mo ang bantay. Ang pera ay may kapangyarihang gumawa ng milagro.
Noong sinaunang panahon kung gusto mong mabuhay ng maayos, mas madali ito kaysa sa modernong panahon. Maaari mong mahanap si Prinsesa Yunyao, di ba? Mahanap mo ba siya? Hindi mahalaga. Hindi makita. Pagkatapos ng 3 araw. Ako ay huhulihin na. Nandito ako, hindi ka papatayin. May paraan ka. Sa panahon ng pagbitay, maghanap na lang ng papalit. Kahit natatakot akong mamatay, hindi pa rin ako pwedeng pumatay. Binibiro lang kita. Hahanapin ko si Prinsesa Yunyao. Ikaw na bahala kumain at matulog ng maayos. Yung gago na si Xiao Jingchen. Pag may nangyari, nakatutok lang siya sa kanyang mga pambansang gawain. Baka naman kayo ay naghuhunos-hunos ng kung ano-ano, ako'y nananatiling dalisay. Sino ba talaga kayo? Pakawalan niyo ako, prinsesa. Ang babaeng ito ay nagmumura na buong araw at hindi pa rin napapagod. Sobrang ingay talaga. Paano natin gagawin ang 2 araw na ito? Tigilan mo na ang ingay. Tigilan mo na ang ingay. Mataas ang bundok dito, malayo ang emperador. Kahit dumating pa ang emperador. Patayin. Magaling ang laban. Dapat nandoon ang prinsesa. Ang bilis mong makahanap ah. Maganda rin. Ibalik mo na. Ginoo Lin. Prinsesa. Wala nang problema. Kumain ka ng dahan-dahan. Mag-ingat na baka matusok ka. Ginoo. Dinala na ng tao. Kung may kakayahan kang patayin ako, huwag kang umasa na makakapagsalita ako. Talagang tapat na alagad ah. Nagtatanong lang ako. Hanggang anong bote ang kaya mong tiisin? Ha? Sino ang nag-utos sa iyo na dukutin ang prinsesa? Prinsesa, patawad po. Si Reyna ang nag-utos. Reyna, kapatid. Paano mangyayari yon? Mahal na Reyna, wala akong masama. Sure. Ayos lang na walang problema. Suwan. Bitawan mo na. Anong nangyari sa kanya? Ang tunay na salarin ay ang Reyna. Pinapanta ka ni Mother sa Fengyi Palace. Tiyak na siya nga. Ito ay liham mula sa mga pirata. Reyna. Tingnan mo ang ginawa mo, Reyna. Itinuring kitang kapatid, ngunit pinahamak mo ako. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin. Bakit isa-isa kayong nagtatraidor sa akin? Wala akong kasalanan sa'yo. Bakit mo paulit-ulit akong sinasaktan? Suwan. Yung mga lihim na tagapagbantay ko pinasok mo at pinalago. Sa sobrang saya, kailangan ng Empress Dowager at ng Hari. Kahit ang tingin ko kay Yunyao na parang tunay na kapatid ko, ay sumusuporta sa'yo. Karapat-dapat kang mamatay. Pakawalan mo ako. Hindi natapos ang sariling KPI. Gusto pang ipasa sa akin. Ha? Hindi pa ba nahuhuli? Bitawan mo ako. Narinig ko na nagnenegosyo ang pamilya mo. Maliit na negosyo. Hindi ito mahalaga. Unang pinakamayaman sa kabisera. Maliit pa ang negosyo. Isang matalinong bata. Sa hinaharap ang negosyo sa palasyo, ibigay na rin sa iyo. Talagang karapat-dapat sa palasyo. 10,000 na pamilya ay hindi kayang tumbasan. Binabati kita. Ngayon ay isang mataas na opisyal na pangkomersyo. Kailangan ko pang pasalamatan ang kaharian. Magaling ka sa pagliligtas sa prinsesa. Dapat kang bigyan ng gantimpala. Hindi ko kayang panatilihin mag-isa ang kabutihang ito.
Bukas ay magtatayo tayo ng Log-a-One upang mapagsaluhan ng lahat ang biyaya mula sa langit, pero siya ay marunong namang magpanggap na nagbibigay sa iba. Bukas din akong tutulong bukas. Hindi ka pwedeng pumunta. Ikaw. Bukas pinto ni Suwan. Ako'y pagod na sa kulungan. Kailangan matulog. Bukas. Pangako ko sa'yo na lalabas ako ng palasyo. Napaka-praktikal mo namang babae. Pumunta lang ako para kumuha ng mantikilya, sabay na rin sa pamamahagi ng lugaw. Nandito ako. Hindi kita papabayaan. Mukhang sobrang close kayo ni Linyan. Katrabaho lang. Talaga. Hindi naman, baka nadiskubre niya na tinatago ko ang hati ko. May tinatago ka pa bang iba sa akin? Ay nako. Pumasok ako sa kanya para bumili ng mga pabango at kosmetiko na ibinebenta ko sa harem. Kumikita ako ng kaunting pera. Sabi mo, hati tayo ng 70-30, di ba? Talagang hindi naman ako kumain ng marami. Kabuuang 320,000 liang. Walang pera. Isang buhay ang nakataya. Anong nangyari sa'yo? Ayos lang. Kailan ka nasugatan? Maliit na bagay lang. Nung lumabas ako sa kulungan kanina umaga, nasugatan ka na. Pumunta ka rin kay Prinsesa Yunyao. Ako ang unang nakahanap sa tao. Si Linyan ay nagkataon lang. HMPH. Kaya pala, hindi siya walang pakialam sa akin. Ang sugat ay sobrang lalim. Kahit gumaling, magkakaroon pa rin ng peklat. Anong masama sa pagkakaroon ng sugat ang isang lalaki? Mahal na emperador, paano po ang pagkakabenda ko sa sugat? Ang pangit naman. Huwag siyang panghinaan ng loob. Sobrang talento niya. Mas magaling pa kaysa sa mga manggagamot. Kaya po, nasisiyahan ba kayo? Sobrang nasisiyahan. Para na rin sa bayad sa konsultasyon. Magpapalagay ng bandage sa sugat. 32,000. Bakit kailangang may numero ang bawat mangkok? Para magkaayos sa pila ayon sa numero. Naiintindihan ko na, para maiwasan ang pang-aapi ng malakas sa mahihina. At para madali ring malaman kung ilang mangkok ang pwedeng iluto sa isang kaldero, maghintay ayon sa numero. Nandyan na, nandyan na. Si Ginoong Lin ay talagang isang buhay na bodhisattva. Ito ay si Ginang Lin, di ba? Talagang bagay na bagay kayong dalawa. Oh, hindi ako. Hayaan mo na sila. Hindi ka pwedeng magpakilala ng ganon. Tunay na isang magandang pares. Kung gagawin itong isang kwento, siguradong magiging hit sa Beijing. Pagkalipas ng 3 araw. Isang napakagandang pag-iisang dibdib. Mukhang masaya ka talaga. Mag-enjoy ka. Kwento ng magandang pag-iibigan. Jin hahahahaha. Jin, mahal na emperador, tinitingnan ninyo ang ganitong libro, hindi ba kayo natatakot na magka-obsession sa pag-ibig? Buksan ninyo at tingnan. Hindi, dapat hindi, wugo, kakaibang dahilan kaya nakakuha ng eleganteng. Bumalik, dapat hindi, gumawa ng, parang, kaya nakakuha ng eleganteng. Huwag gawin ito paminsan-minsan dahil sa mga dahilan. Sino ang sumulat ng fanfiction na ito? Sa tingin mo ba, ito ay parang nagtatanim ng mga ideya sa isip ko, wala kang pakialam dito. Bukas ay pupunta ako sa publisher. Kailangan kong makuha ang bahagi ko sa pera, ha? Bakit sarado na ang tindahan? Wala nang stock ng Bijujing. Tingnan na lang sa iba pang tindahan. Nakapunta na kami sa ilang tindahan. Pakiusap, magbigay kayo ng gamot. Sigurado akong tinatago niya ang gamot. Sadyang hindi niya ibebenta. Kailangan naming bumili ng gamot. Anong ginagawa niyo? Huwag mong basagin. Hindi lalampas ng 3 araw. Lahat ng tao sa kabisera ay tiyak na magkakasakit.
Mahal na emperador, maraming tindahan ng gamot sa lungsod ang nabasag. Sabi ng Imperial Hospital, ito ay ketong. Magtayo ng mga pasilidad para sa sakit, mag-set up ng lugar para sa paglikha ng gamot. Ano ang ginagawa ninyo? Paalisin niyo ako. Inang Reyna. Ang emperador ay nag-aalala para sa inyong kaligtasan. Sinabi pa ng emperador na kailangan niyang magtipon araw-araw. Hindi siya dapat makakita sa inyo. Emperador, tulungan niyo po ako. Kamusta na ang hari? Matagal nang mataas ang lagnat niya. May pulang mantsa sa katawan. Baka nahawa na rin siya. Ah. Hindi dapat lapitan si nanay tagapag-alaga. Anong gagawin natin ngayon? Hindi maganda ang kalagayan ni nanay. Nag-uling ang hari. Anong nangyari? Aalis ako para tingnan. Nagbigay ang hari sa inyo ng buong palasyo na bawal pumasok, marahil. Sino man ang pipigil, labanan. Bakit ka nandito? Ayos pa ba ang hari? Patuloy ang mataas na lagnat. Ang sakit na ito ay nakakahawa. Huwag lumapit. Mahal na Reyna. Nagkasakit ako nito noong bata pa ako. May antibodies ako. Antibodies. Ang init nito. Gising ka. Tawagin niyo ang tao. Palayasin siya. Xiao Jingchen, mukhang nababaliw ka na sa mga kwento. Pinaglalaroan mo ako ng mga melodrama. Mas epektibo ang gamot na ito kaysa sa mga nilaga. Oo, nagbawas na ako ng lagnat kagabi. Talagang mabuting tao si Ginoong Lin. Suwan. Ang laki ng bahay nyo. Kung ikukumpara sa palasyo, hindi ito sapat. Talaga bang kaya mong gamutin ang ketong? Sa sinaunang panahon, hindi ito nagagamot. Para sa atin sa modernong panahon. Pero ito ay ilang mga paraan para sa pamamaga. Sapat na ang mga gamot na ito, malubha ang sakit ng emperador. Maaari ka bang pumasok sa palasyo para tingnan siya? Sa wakas ay dumating ka na. Oh, emperador. Hindi ko kayang basta-basta siyang gamutin. Patay na kabayo, gamutin na parang buhay. Hello. Hayaan mo muna akong kunin ang gamot. Luto na ang gamot. Suwan. Tayo ay magkapareho. Pahinga ka muna. Ako ang bahala dito. Wala akong problema. Majay, gising na siya. Nabawasan na ang lagnat. Kamusta ang pakiramdam mo? Nandito ka pa rin. At si Ginoo Lin ay narito rin. Ano? Bakit siya nandito? Ligtas ang hari. Napakabuti. Sa pagkakataong ito, salamat sa gamot ni Ginoong Lin. Naiintindihan mo rin ang medisina. Mahina ang katawan ko noong bata ako. May isang matalino na nag-iwan ng isang lihim na recipe. Hindi ko akalain na talagang epektibo ito. Gising na ba ang prinsipe? Diyos ko, tulungan mo ako. Nagtitiis ka na rin ng ilang araw. Bumalik ka na at magpahinga. Pupunta ako para kumuha ng pagkain para sa emperador. Si Lin yan talaga ang swerte ng ating dinastiyang Xia. Dapat siyang bigyan ng malaking gantimpala. Ang pamilya Lin ay dati ng maliit na negosyante. Simula nang ikaw ang humawak 3 taon na ang nakalipas, biglang naging pinakamayaman sa kabisera. Hindi ka naman pala basta-basta. Ako'y mahina mula pagkabata. Maaga akong nawalan ng ina. Pero nagsusumikap lang akong mabuhay. HMPH. Mabuti pang isipin mo lang na mabuhay. Kung may iba kang balak. Anong pinag-uusapan nyo? Basta-basta lang. Anong hawak mo dyan? Gutom ka na siguro. Sabi ng doktor na pwede mo lang kainin ito ngayon. May sakit pa ako. Walang lakas ang kamay ko. Ikaw. 10 tail sa isang kagat. Nakaupo na ang emperador. Papaliguan ko kayo.
Pupunta ako upang magluto ng gamot. Masyadong mainit. Bawasan ang iyong pilak. Huwag naman. Papalamigin ko muna. Isang alipin na anak ng isang alila ang may sakit. Gusto rin magnegosyo. Karapat ka ba? Nakatungtong ako sa ibang panahon. Humihingi ng tawad. Bakit biglang ang lakas niya? Ikaw ba ang humihingi ng awa? Walang kailanman patas sa mundo. Kung gusto mong manalo, kailangang makipaglaban. Magandang umaga, Hari. Magandang umaga. Hindi ka ba nagsasabi na amoy pusa ang kape? Amoy pusa. Suwan, ang daring mong uminom ng pusa mong dumi sa akin. Hindi ka ba nagsusuka? Baka naman sira ang ulo mo. Ayos lang ako. Matapos ang malaking sakit. Parang nagbago ang panlasa ko. 52 tasa, magbayad ka. Sige. Totoo, napakarami. Mga salita. Hindi mo naman ako bibigyan ng patibong, di ba? Ako. Ganoon ba ako? Kung ibinigay, akin na yon, huwag kang magreklamo. Isa lang na piraso ng ginto, bakit ang isang bansa ay magiging ganito ka-iskandaloso? Hindi ko naman sayo niloko. Ito ang bayad mo sa pagdadala ng bangkay. Nagsusurvive ba siya? Parang buhay pa yung tao na yon. Agad, tulungan mo siya. Tatay. Siya ang emperador. Paano siya nakarating sa ganitong kalagayan? Saan ba talaga pumunta siyan? Tingnan mo. Si General Rayleigh ito. Mighty ang hukbo ng Soo. Tatay ay hukbo ng Soo. Ito ang mga magulang ng orihinal na may-ari. Magsimula ka ng umalis. Ang tunog na ito. Ano bang iniisip ko? Itong si Linyan. Talagang walang takot. Pupuntahan ko siya at papatayin siya ngayon. Sandali lang. Huwag magpadalos-dalos. Ngayon, siya na ang nakaupo sa trono. Ang taong ito ay may kakaibang pinagmulan. Kamakailan, ako ay nag-aral ng mga sinaunang aklat. Natuklasan kong maaaring may ibang dimensyon na sabay na umiiral. Parallel na dimensyon. Ito, ako ay isang simpleng tao. Talagang hindi ko maintindihan. Baka ito ay isang araw sa bundok. Ibig sabihin ay 1,000 taon. Maaaring iba ang panahon at espasyo. Talagang napakakakaiba nito. Ngayon, huwag munang mag-alala. Hintayin nating makuha ang katotohanan. Pagkatapos ay sabay-sabay nating lipulin. Mas naging mahinahon siya kamakailan. Nakapagpakinabang ako sa kanya at hindi siya nagreklamo. Ano bang iniisip mo? Nawawala si Linyan. Patuloy kong hinahanap siya para bumili ng mantikilya. Tungkol lang ito sa maliit na bagay. Tinitiyak kong makakakuha ako para sa'yo. Totoo. Ako ang emperador. Anong hindi ko kayang gawin? Kailangan lang maghintay ng ilang araw. Bumalik na ang iyong ama at mga kapatid. Kailangan ng maghanda para sa kanilang salo-salo. Mabuhay ang aming emperador. Ganito pala ang maging emperador. Dumating ang general. Magpapaalam sa emperador. Ang general ay nagpagod at nagtagumpay. Magsimula ka na, maupo ka. Naghanda ang emperador ng salo-salo para sa'yo. Sila ay nahuli. Parang hindi nila pinapansin ang emperador.
Sabihin mo ng diretso. Ako'y isang simpleng tao. Hindi ko kayang tiisin ang mga tsismis sa likuran. Sinasabi ko na ang general ay may malaking ambag sa bansa. Walang iba sa bansa, walang sinuman. Tama. Kaya nyo talunin ang kalaban. Salamat sa mahusay na pamamahala ng emperador. Mga masasamang tao na puro pag-ulong at pa-cute lang. Ikaw. Magandang espada. Maganda. Hari. Huwag magpadalos-dalos. Kailan pa ba siya naging mahilig makinig sa mga nagbubuhat ng bangko? Kumusta na ang kapatid ko sa loob ng palasyo nitong mga nagdaang araw? Ayos lang ako. Binabati ko ang mga kapatid sa kanilang ligtas na pagbabalik. Mukhang natututo na ang nakababatang kapatid ng mga magagalang na salita. Talagang lumalaki na siya, haha. Nahuli ako. Simulan na ang pagkain. Itong hotpot ay sa Jufulo. Kailangan pang pumila araw-araw para makakain dito, matapos kumain ng mga pambansang handaan sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamasarap na pagkain. Ang hotpot ay inihanda mismo ni Suwan. Naakma sa panlasa ng general. Napakabuti. Talaga bang anak ko siya? Sobrang saya ko ngayon. Bakit hindi ko siya nakita na ganito kasaya noon? Magpahinga ka na ng maaga. Huwag kang umalis. Napakaganda ng pakiramdam na maging emperador. Oh, makipag-usap ka pa sa akin, bilang emperador. Baka siya. Walang peklat. Hindi siya si Xiao Jingchen. Suwan. Patuyuin. Anong halaga ng malaking dinastiyang siya? Gusto kong maging hari ng mundo. Anong kabaliwan ito? Ano bang nangyayari dito? Matagal mo nang nalaman, di ba? Ano ba talaga siya? Nasaan? Umalis ka. Nagalit ang emperador kay Wang Kai. Nag-aasaran lang kami. May kailangan akong gawin. Uuna na ako. Siya pala. Sino? Ikaw. Nabaliw ka. Buhay ka pa pala. Sobrang nakaka-stress ka na. Ano ba talaga ang nangyayari? Nasaan si Suwan? Hindi siya tumitigil sa pag-aalaga sa'yo ng ilang araw. Kahit ang baka, kailangang matulog din, di ba? Bitawan mo na. Kailangan mong inumin ang gamot habang mainit pa. Maging matapang. Lumayas ka. Akala ko'y papatayin kita ng mabilis. Kung gayon, huwag kang magalit sa akin. Tawagin ang tao, kapag nagising ka muli. Narito na ako sa lugar ng mga inilibing ng walang saysay. Si Linyan ay talagang labis na baliw. Ikaw at siya ay mga naglalakbay sa panahon. Ikaw. Nagsaliksik ako sa mga sinaunang aklat, hindi ito unang pagkakataon na nangyari ito sa kasaysayan. Talagang isa akong naglalakbay sa panahon. Mula sa hinaharap. Suwan. Muling gawin. Hinaharap.
Siguradong may problema doon. Wala talaga. Paano nga ba nawala si Lin Yan nang walang dahilan? Dapat siyang bumalik. Mantikilya. Paano mo nalaman na babalik siya? Napansin ko na tuwing nawawala siya at babalik, eksaktong 1 oras ang lumilipas. Modernong carton. Narito, ilang beses ko na ring sinubukan. Walang nakuha. Bakit siya nakakapaglakbay ng libre? Pero binigyan lang ako ng isang pakete ng hot pot base. Tulo. Ah. Multo. Ikaw na lalaki, natatakot sa multo, nakakahiya ba yon? Ako ang hari ng 9 Mas natatakot pa sila sa akin, siguro. Ipagpatuloy mo lang ang paghinga, bakit maraming mga buto dito? Siguradong may nakadiskubre ng lihim ni Lin Yan. Pinatay na sila. Anong ingay yon? Sino ang nandoon? Bakit hindi parang tao ang tunog niyan? Ang ganda ng boses ko, di ba? Saan na hindi ito mukhang tao? Hi! Walang anuman. Isang robot lang naman. Ikaw ba si Xiao Do o si Xiao Ai? Ako. Hindi ako kumakain ng sibuyas. Ha ha ha. Sino bang tanga na nagbigay sa'yo ng pangalan? Hindi pa ako kumakain ng cilantro, nakakainis. Sino ka para pagtawanan ako? Tara na. Sige, oras na para sa signal. Wala akong gana makipaglaro sa'yo. Abala siya. Huwag kang aalis. Maglalaro pa siya ng baril. Sa code. Anong code? Anong M, Madam May? Anong klaseng prutas ka? Sigurado ka ba? Para sa tanga, bumili ng mga buto ng pakwan. Mas malakas ang alon, mas mahal ang isda, malaking martilyo. Maliit na martilyo, 40, tagal ng pagsasanay, 2 taon at kalahati. Ang aking kapalaran ay nasa aking mga kamay, hindi sa langit. Pumasok ka. Ito. Ay tama na. Ito. Para saan ka nandito? Ito pa ba ay sinaunang panahon? Yung gamit kanina ay isang makapangyarihang armas. Ito yun. Ang ambisyon ni Lin Yan ay sakupin ng buong mundo ba? Kailangan nilang lahat ilipat. HMPH, kayong mga masamang tao. Lahat ng mga kawal ng Yulin ay pinalitan ng mga tao ni Lin Yan. Kamakailan, pinipilit niya ang mga bagong rekret. Pinapataas ang buwis, lahat ng reklamo ng mga tao. Lahat ay pamapanta sa hari. Mukha siyang nais maglunsad ng digmaan. Kapayapaan ng Daksha, ilan ang buhay ng mga mandirigma ang kapalit nito. Hindi ito dapat gawing biro. Ngayon na nakuha na ang kanyang imbakan ng armas, panahon na para umatake. Tunay ngang anak ng ating general. Warner. Hindi ako talaga. Kahit saan ka pa nagmula. Lahat kami ay nagbibigay sa iyo ng isang tahanan. Hindi mahalaga kung saan ka nanggaling. Ang mahalaga ay kung saan ka patungo. Ako ay palaging tatanggapin ka bilang kapatid ko, ama. Kapatid na lalaki. Bukas sa palasyo. Ako na ang magpapakita ng tunay niyang mukha. Ang utang na ito, dapat talagang ayusin. General Su ay magdadala ng mga sundalo upang sumalakay sa Soining. Bukas ang alis. Ang Soining at ang Daksha ay palaging magkaibigan. Bakit kailangang magpadala ng hukbo ang emperador? Isang maliit na bansa lamang. Nakaharang sa daan ng kanlurang eksplorasyon. Ayaw ko sa kanya. Nakakainis, malicious na nagpasimula ng digmaan, nagpataas ng buwis, ay isang kawalang katarungan sa mga mamamayan ng Daksha. Matapang, sino ang naglakas loob na magtanong sa emperor? Lalo pang hindi pinapansin ni General Su ang emperador. General Su. Magtatanong ulit ako. Pupunta ka ba o hindi? Ang general ay palaging tapat at walang paligoy-ligoy. Patawarin mo, emperador. Magsorry ka na. Emperador. Siya ba yun? Maaaring siya nga. Ha? Paano magkakaroon ng pekeng emperador? Talagang baliw siya.
Naglalakas loob na magpakasama sa batas. Dali, arestuhin na siya. Ganito lang ba? Hayaan mong ako. Ano ito? Ang sandatang ito ay talagang malakas. Huwag basta-basta kumilos. Tingnan natin kung ilang bala ang kaya mong harapin. Ang balat mo ay talagang makapal. Emperador. Paano magkakaroon ng dalawang emperador? Ito ang emperador. At siya. Ay anak ng Lin pamilya. Lin yan. Talagang nagkukunwari siya. Paano siya magiging anak ng Lin pamilya? Suwan. Sa mundong ito, tayo ang magkakapareho. Bakit ka tumutulong sa iba? Hindi ko rin alam. Bakit ka namamatay ng walang dahilan sa mundong ito? Ha ha ha, lahat tayo ay naglalakbay sa panahon. Ano pang silbi ng pagiging mabuting mamamayan? Nakakatawa, ang dami mong sinasabi. Ano ito? Tatakbo si Lin yan. Sundan. Huwag tumakbo. Naguhusay si Boss Su. Ha ha ha, sama-sama. Mabilis, maghatid ka ng pagkain. Tara na. Alam ko kung saan siya pupunta. Oh, finally, you are here. Anong nangyari? Wala na. Lahat ay nawala. Sino ang gumawa nito? Ang magandang ate ay nagbigay ng tamang senyales. Pagpasok mo, kaya pala, ang mga masamang tao ay banihag ako. Ang bilis naman ng dating. Wala ka nang matatakasan. Sa mundong ito, paano ako may kukulong? Kaya pala ito ang daanan mo para sa mga supply. Ako lang ang makakapagbukas ng daanang ito. Suwan. Tingnan mo. Ito ang mundo na para sa atin. Itong sira-sirang lugar, walang aircon, walang refrigerator, walang cellphone. Ang pinakamabilis na sasakyan ay karwahe lang. Para lang ito sa mga subok-subok na laro. Ihahatid kita pa uwi. Suwan.
Talagang makakabalik ako. Manood ng serye, kumain ng skewers, bumili ng blind box. Halos nakalimutan ko. May utang pa akong bahay sa loob ng 30 taon. Yung bahay na yon, kalahati pa lang ng malamig kong silid. Pagbalik ko, kailangan ko pang magsulat ng daily, weekly, monthly, at yearly reports. Kailangan ko ring makipag-inuman sa mga kliyente hanggang sa samuka. Ano pa ang hinihintay mo? Huwag mong kalimutan. Dito ay pinapayagan ng pagkakaroon ng maraming kasosyo ng sabay-sabay. Lumang sistema. Siya pa rin ang may kapangyarihan. Hindi ikaw lang ang babae. Kaya ko. Kaya ano? Sa hinaharap, ipatutupad ng Daksha ang sistema ng isang asawa lamang. Maliban sa pambansang yaman. Lahat ng aking pribadong yaman ay sayo na. Gaano karami ang pribadong yaman? Uuwi ka at dahan-dahan mong bilangin. Suwan, pag-uwi mo, gagawin kitang asawa ng Pangulo ng Lin. Hindi na kita papayag ang uminom ng labis. Tiyak na aalis pa rin siya. Ninakaw niya talaga ang alak ko. Umuwi ka na, basura. Ginoo. Hindi pa ako nakakauwi. Ginoo. Kailangan sirain ang daan. Ikaw. Talagang hindi na aalis. Kailangan pang bumalik para bilangin ang pera. Ha 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 ha. Walang problema, magsusuot ulit. Anong nangyayari? Parang nababaliw na sa panonood ng serye itong tao. Nasa Syra ang ari-arian. Walang malasakit sa publiko. Isang patay na extra. Nawawala na sa katinoan, no? Masyadong mapaghimagsik. Ako ang emperador. Ako ang ikatlong ito sa buwan na ito. Kung hindi maganda ang sitwasyon, huwag nang mag-imbento ng negosyo. Ha ha ha. Ha ha ha.